Vice Ganda at Vic Soto magtatapat muli sa MMFF at show ni Miles Ocampo. Kailangan daw mag-adjust. Yan at iba pa ang pag-uusapan natin mga kaparokya. Pero bago natin talakayin yan ay humihiling ako na pakisubscribe ang aking YouTube channel. Pakiclick ang bell icon para una kayong ma-notify sa mga bagong video na ilalabas ko. At pakidami nyo na din na i-follow ang aking Facebook page na Mega TV at ang aking TikTok account na Kaparokya TV. Maraming salamat! So mga kaparokya, today is July 17, araw po ng Miyerkules at bago natin umpisahan ang online viewership ng dalawang noontime show sa bansa, ang It's Showtime at Eat Bulaga, ay pag-usapan muna natin ang patungkol sa show ni Miles Ocampo. As per Lion Here TV ay may kailangan daw bang adjustment sa umaga? Sabi pa sa caption ay, is Pajak Princess underwhelming rating performance holding Eat Bulaga down? Dahil sa patuloy na pagbaba ng ratings ng Pajak Princess, ay dapat na nga bang mag-adjust ang TV5 sa pang-umagang programa? Para sa akin mga kaparokya, I don't think na kailangan ng mag-adjust dahil 1 or 2% is enough for the limited reach and poor signal ng TV5. Hindi kaya mas mababa ang 4% na nakukuha ng katapat na programa para sa malakas at malawak na TV station? Idinidikit pa sa Eat Bulaga ang nakukuhang mababang ratings ng Pajak Princess porkit mas mataas ang ratings ng TikTok Clock sa longest running noontime show na Eat Bulaga. Baka kasi yung respondent ng nag-conduct ng survey na yan ay puro nasa liblib na lugar na hindi naaabot ng TV5. Bakit di itapat sa Eat Bulaga ang TikTok Clock para maging relevant naman yung sinasabi ni Lion Here TV? Magkaiba po kasi ang TikTok Clock at Pajak Princess mga kaparokya. Miniseries po ito at yung TikTok Clock ng GMA7 ay variety show na hindi pinantapat sa Eat Bulaga bagkus kinuha ang It's Showtime na nagpalakas muli ng TV network ng Kapuso. Anyway, magkaiba po ang atake ng magkatapat na programa mga kaparokya at kung mataas ang ratings ng TikTok Clock sa Pajak Princess, okay yun. Kumbaga, congratulations. Huwag nang idikit pa sa Eat Bulaga kasi nagiging irrelevant siya. Unless kung itatapat ng GMA ang TikTok Clock sa Eat Bulaga. Kayo mga kaparokya, anong masasabi nyo sa post na ito? Please comment down below. Samantala, Vice Ganda at Bossing Vic Soto magtatapat sa MMFF or Metro Manila Film Festival 2024. So in-announce na ang 5 kalahok sa MMFF ngayong taon. At dalawa dito ay ang movie ng dalawang sikat at muka ng noontime show na sina Vice Ganda at Bossing Vic Soto. At ang 5 kalahok ay The Breadwinner ni Vice Ganda at Eugene Domingo, The Kingdom ni Bossing Vic Soto at Piolo Pascual, Green Bones ni Sofia Pablo at Dennis Trillo, Himala, isang musical movie na ang bida ay si Hazel Santos at Bituin Escalante. At ang huli ay ang Strange Frequencies na ang bida ay sina Jane De Leon at Enrique Hill. So ito ang muling pagsabak ni Bossing Vic Soto sa MMFF na huling napanood last 2018 or 2019. So it's a comeback movie from the biggest artist dito sa bansa. For sure, mapupuno na naman ang sinihan sa darating na Kapaskuhan dahil every Christmas ang showing ng kalahok sa MMFF. So muling magtatapat na naman sina Bossing Vic Soto at Vice Ganda, hindi lang sa noontime kundi sa pelikula pa. So good luck sa lahat ng kasali at makakasali pa sa MMFF. So pumapunta naman po tayo sa pre-prime time mga kaparokya. Will to Win at Family Feud. Pagdating sa Facebook Live mga kaparokya, ang Will to Win na may 17 million followers ay may 8.1k views. Ang Family Feud naman na may 2.1 followers ay may 4.8k views as of 6:15 PM. Sa main YouTube channel naman ng dalawang pre-primetime show, ang Will to Win na may 7.86 million subscribers ay may 5.6 thousand viewers. At ang Family Feud na may 1.1 million subscribers ay may 21,000 viewers. As of 6:16 PM po yan mga kaparokya. Pagdating naman sa TV Network YouTube channel, ang GMA or yung GMA Network YouTube channel na may 35.8 million subscribers ay may 28,000 viewers. Para naman po sa TV5 or TV5 Philippines na may 1.89 million subscribers
ay may viewers na 6.6 thousand as of 6:17 PM. So kung titignan naman kung anong oras ng live ng GMA ay 12 hours ago na po ang nakalilipas. Samantalang ang TV5 ay 1 hour ago. Bali ang total ng viewers ng Will to Win ay 20.3 thousand viewers at sa Family Feud naman ay 53.8 thousand viewers. So, screenshot lang po tayo mga kaparokya dahil busy na po tayo sa oras na yan. Sa mga nagre-request na mag-content po ako ng online views ng Will to Win at Family Feud, hahanap po tayo ng paraan mga kaparokya. So, pagdating naman po sa main channel ng Will to Win at Family Feud, umangat po ang Will to Win pagdating sa Facebook Live at pagdating naman po sa main YouTube channel ng dalawang programa, ang Family Feud naman po ang siyang umangat. So, hindi na masama para sa bagong programa ni Willie Revillame. So, tara ating alamin ang online viewership ng dalawang bigating noontime show. Para sa Eat Bulaga under TVJ Facebook page na may 2.5 million followers at sa Eat Showtime naman na may 18 million followers. So, as of 1:02 PM, ang Eat Showtime po ay may kasalukuyang segment na especially for you. Samantalang ang Eat Bulaga naman po, sila po ay may kasalukuyang segment na Sugod Bahay, mga kapatid. So dito makikita po natin ang Eat Showtime ay may 15.5 thousand viewers at ang Eat Bulaga naman po ay may 5.6 thousand live viewers. So again, as of 1:03 PM, ang Eat Showtime ay may 15.5 thousand viewers at ang Eat Bulaga naman po ay may 5.5 thousand live viewers. So mapunta naman po tayo sa TV Network YouTube channel at unahin po natin ang Eat Showtime under GMA Network YouTube channel na may 35.8 million subscribers. Sa Eat Bulaga naman po, under po yan sa TV5 Philippines na may kasalukuyang subscribers na 1.89 million. So as of 1:03 PM, ang Eat Showtime under GMA ay may 14,000 viewers. Ang Eat Bulaga naman po under TV5 ay may 34,000 live viewers. So again, as of 1:03 PM, ang Eat Showtime ay may 14,000 viewers at ang Eat Bulaga naman po ay may 34,000 live viewers. Under po yan sa GMA Network at TV5. Mapunta naman po tayo sa main YouTube channel ng dalawang noontime show para po sa Eat Showtime. Under po yan sa ABS-CBN Eat Showtime na may 2.3 million subscribers. Sa Eat Bulaga naman po under Eat Bulaga TVJ YouTube channel na may kasalukuyang subscribers na 1.05 million subscribers. So as of 1:04 PM, ang Eat Showtime sila po ay may 70,000 live viewers. Ang Eat Bulaga naman po, sila po ay may 57,000 viewers. So again, as of 1:05 PM, ang Eat Showtime ay may 72,000 viewers at ang Eat Bulaga naman po ay may 57,000 live viewers. So bali, ang total na nakuha ng dalawang noontime show ay mga kaparokya, bago natin ibigay ang total live viewership ng dalawang noontime show ay humiling ako na pakisubscribe ang aking YouTube channel. Pakiclick ang bell icon para una kayong ma-notify sa mga bagong video na ilalabas ko. At pakidamay nyo na din na i-follow ang aking Facebook page na Mega TV at ang aking TikTok account na Kaparokya TV. Sa mga parokya, bali ang total na nakuha ng dalawang noontime show para po sa Eat Showtime, sila po ay may 101,000 viewers at ang Eat Bulaga naman po ay may 96,000 live viewers. So again, ang Eat Showtime ay may 101,000 viewers at ang Eat Bulaga naman po ay may 96,000 live viewers. So yan po, ang lumalabas sa kanilang online viewership as of 1:07 PM. At mamaya magbabalik po tayo sa ikalawang yugto ng ating online views update ng dalawang noontime show. Magpapaalam po muna pansamantala. Mag-ingat po tayo. Thank you and God bless.